Magandang araw mga kaibigan. Ako nga pala si G. Francis at nandito tayo para sa isa na namang nakakatuwang travel vlog. Ngayon, ating tatalakayin ang 10 magagandang lugar na pwedeng puntahan sa UK. Pangarap ko talagang mapuntahan to simula pa noon. Mula sa mga makasaysayang kastilyo hanggang sa mga buhay na lungsod, grabe ang ganda talaga. At alam nyo ba kung ano pa ang mas nakakatuwa? Ang maibahagi ko ang mga karanasang ito sa inyo. Kaya tara na! Mga kaibigan, samanin niyo ko sa UK adventure na ito at tuklasin natin ang ganda ng bansang ito. Excited na ba kayo? Unang destinasyon natin, siyempre, ang sikat na lungsod ng London. Dito, makikita mo ang halo ng kasaysayan at modernong pamumuhay. Isipin ninyo, mga kaibigan, naglalakad kayo sa mga kalsadang dinaanan din ng mga hari at reyna noon. Pupunta tayo sa Tower of London, isang makasaysayang kastilyo na nakasaksi sa lahat, mula sa mga bilanggo hanggang sa mga maharlika. Balita ko may mga beefeater guards doon, ang cool. Tapos, sasakay tayo sa classic double-decker bus papunta sa Buckingham Palace, ang bahay ng reyna. Malay natin, baka makita pa natin ang royal family. Siyempre, hindi kumpleto ang pagpunta sa London kung hindi mo bibisitahin ang Big Ben at ang Houses of Parliament. Isipin ninyo, ilang daang taon na ang mga gusaling ito at saksi sila sa mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan. Grabe, ang dami nilang kwento. At huwag na natin pag-usapan ang mga pagkain sa London. Mula sa mga street food hanggang sa mga mamahaling restaurant, may para sa lahat ang London. Gusto ko saan kumain ng fish and chips sa tabi ng Thames River, kayo ba? Tunay na makulay ang London, isang lungsod na hindi natutulog. Excited na akong libutin ang bawat sulok nito. Sunod naman, pupunta tayo sa Hilaga, sa Edinburgh, Scotland. Parang nasa fairy tale ang lungsod na ito, may magandang kastilyo sa tuktok ng Burol. Isipin ninyo ang ganda ng tanawin mula roon, nakamamangha. Ating libutin ang Edinburgh Castle, alamin ang kasaysayan nito, at baka maabutan pa natin ang pagpapaputok ng 1 o'clock gun. Tapos, maglalakad tayo sa Royal Mile, isang makasaysayang kalsada na puno ng mga tindahan, pubs, at mga street performers. Parang bumalik tayo sa nakaraan. At dahil bumalik tayo sa nakaraan, hindi natin dapat palampasin ang Edinburgh Fringe Festival. Tuwing may ganitong festival, nagiging mas makulay ang lungsod dahil sa mga artista at palabas. Isipin ninyo, mga street performers, komedyante, musikero, lahat nagpakita ng kanilang talento. Dapat niyong makita ito. Siyempre, hindi kumpleto ang pagpunta sa Scotland kung hindi mo titikman ang haggis. Alam kong medyo kakaiba, pero maniwala kayo, isa itong special na pagkain sa Scotland. At syempre, inumin natin ito kasama ng Scotch whiskey. Cheers! Siguradong magugustuhan ninyo ang Edinburgh dahil sa ganda, kasaysayan at masayang kapaligiran nito. Dapat talaga itong bisitahin sa UK. Mula sa magandang Edinburgh, pupunta tayo sa mahiwagang Stonehenge. Isipin ninyo mga kaibigan, nakatayo kayo sa harap ng mga malalaking bato na ito na inilagay doon libu-libong taon nang nakalipas. Paano kaya nila ito nagawa? Ano kaya ang gamit nito? Isang misteryo na hanggang ngayon ay pinag-iisipan pa rin ng mga tao. Maglalakad tayo sa gitna ng mga bato, damhin ang kanilang sinaunang enerhiya at subukang alamin ang kanilang mga sikreto. Templo kaya ito? Libingan o kalendaryo? Walang nakakaalam, kaya mas lalong nakaka-interest ang Stonehenge. Isipin ninyo, daang-daang taon na, sinusubukan pa ring lutasin ng mga tao ang misteryo ng Stonehenge. Isang lugar na pumupukaw sa imahinasyon at nagpapaisip sa atin tungkol sa mga taong nauna sa atin. Paano kaya sila namuhay noon? Ano kaya ang kanilang mga paniniwala? Kapag nakatayo ka sa harap ng mga sinaunang batong ito, makakaramdam ka ng pagkamangha. Paalala ito ng kapangyarihan ng kasaysayan at ng mga misteryong nananatili pa ring hindi nalulutas. Ang Stonehenge ay isang kakaiba at hindi malilimutang karanasan. Dapat niyong makita pag bumisita kayo sa UK. Mula sa Stonehenge, pupunta naman tayo sa napakagandang Lake District National Park. Isipin ninyo, mga kaibigan, mga bundok, kumikinang na lawa at mga magagandang nayon na parang nasa postcard. Maghahiking tayo, langhapin ang sariwang hangin at masdan ang napagandang tanawin. Isipin ninyo ang pakiramdam na makarating sa tuktok ng bundok at makita ang lawak ng mga lawa at kabundukan. At pagkatapos ng mahabang araw ng paglalakbay, masarap mag-relax sa isang pub malapit sa lawa, kumain ng masarap na pagkain at uminom ng local na beer. Parang perpekto, di ba?
Ang Lake District ay paraiso para sa mga mahilig sa kalikasan, isang lugar para makatakas sa ingay ng lungsod. Ito ay isang lugar para huminga, mag-relax, at pahalagahan ang simpleng ganda ng kalikasan. Handa na ba kayong bumalik sa panahon ng mga Romano? Pupunta tayo sa makasaysayang lungsod ng Bath. Sikat ang lungsod na ito dahil sa mga sinaunang Roman baths, kung saan pwede kayong maglakad sa mismong lugar na pinupuntahan ng mga Romano noong unang panahon. Isipin ninyo mga kaibigan, nagre-relax kayo sa mainit na tubig tulad ng ginagawa ng mga Romano noon. Siyempre, hindi tayo magsusuot ng toga, pero maisip pa rin natin kung paano ang buhay noon. Bukod sa Roman baths, sikat din ang Bath dahil sa magagandang gusali nito na may Georgian architecture. Maglakad-lakad tayo sa Royal Crescent, isang hilera ng mga bahay na kulay pulot na sumisimbolo sa kagandahan ng Georgian era. Parang bumalik tayo sa nakaraan. At habang nasa Bath kayo, huwag ninyong kalimutang kumain ng Bath Bun, isang lokal na pagkain na kinakain dito sa loob ng daan-daang taon. Masarap kainin ang matamis na tinapay na ito na bagong luto, kasama ang clotted cream. Sarap. Ang Bath ay isang lungsod na pinagsasama ang kasaysayan, arkitektura at masasarap na pagkain. Dapat niyong bisitahin ito para maranasan ang ganda at kagandahan ng England. Sunod naman, babalik tayo sa sinaunang lungsod ng York. Isipin ninyo, mga kaibigan, naglalakad kayo sa mga kalsada na parang hindi nagbago sa loob ng daan-daang taon, napapaligiran ng mga medieval walls na dating nagpoprotekta sa lungsod na ito. Sisimulan natin ang ating paglalakbay sa York Minster, isang napakagandang katedral. Pumasok kayo sa loob at mamangha sa mga magagandang stained glass windows, matataas na arko at mayamang kasaysayan. Isa itong obra maestra ng Gothic architecture. Sunod, pupunta tayo sa Shambles, isang makitid na kalsada na may mga lumang gusali na gawa sa kahoy. Parang bumalik tayo sa nakaraan. Isipin ninyo, ilang daang taon na ang mga gusaling ito at nakasaksi sila sa mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan. At para sa kakaibang tanawin ng York, maglalakad tayo sa city walls kung saan makikita natin ang buong lungsod. Isipin ninyo, parang ibon kayong nakatingin sa makasaysayang lungsod na ito. Ang York ay isang lungsod na magdadala sa inyo pabalik sa nakaraan para maranasan ninyo ang mayamang kasaysayan at magagandang gusali nito. Dapat itong bisitahin ng mga mahilig sa kasaysayan at ng sinumang gustong maranasan ang kagandahan ng medieval England. Kapit lang mga kaibigan, dahil pupunta tayo sa Cambridge, tahanan ng isa sa mga pinakamatanda at pinakasikat na universidad sa buong mundo. Isipin ninyo, naglalakad kayo sa mga bulwagan ng Cambridge University kung saan nag-aral ang ilan sa mga pinakamatalinong tao sa kasaysayan. Maglalakad tayo sa Backs, ang magandang lugar sa tabi ng ilog sa likod ng mga kolehiyo, at baka subukan pa natin ang punting, isang tradisyonal na aktibidad sa Cambridge kung saan sasakay kayo sa isang bangka at itutulak ito gamit ang isang mahabang patpat. Isipin ninyo, naglalayag kayo sa River Cam, napapaligiran ng mga magagandang gusali ng mga kolehiyo. Isang kakaiba di malilimutang karanasan. Siyempre, hindi kumpleto ang pagbisita sa Cambridge kung hindi natin libutin ang ilan sa mga sikat na kolehiyo nito, tulad ng King's College, Trinity College at St. John's College. Isipin ninyo, ang dami nilang kwento. Mula sa mga bagong tuklas sa agam hanggang sa mga obra maestra sa panitikan, nangunguna ang Cambridge sa kaalaman at inobasyon sa loob ng maraming siglo. At pagkatapos ng isang araw ng pag-aaral, magre-relax tayo sa isang tradisyonal na pub, iinom ng lokal na alay at baka makipag-usap pa tayo tungkol sa mga matalinong bagay. Malay natin, baka makasalubong pa natin ang susunod na Stephen Hawking. Ang Cambridge ay isang lungsod na magbibigay inspirasyon sa inyo dahil sa mayamang kasaysayan, kahusayan sa akademya at hindi may kakailang kagandahan. Dapat itong bisitahin ng sinumang nangangarap na mag-aral sa isang sikat na universidad o gustong maranasan ang kakaibang kapaligiran ng makasaysayang lungsod na ito. Mula sa isang prestihiyosong bayan ng universidad patungo sa isa pa, pupunta tayo sa Oxford, isang lungsod na kilala sa mga magagandang gusali, mga museo na pang world class at siyempre ang sarili nitong Oxford University. Isipin ninyo nga kaibigan, naglalakad kayo sa mga kalsada, napapaligiran ng mga gusali na kulay pulot at parang naririnig ninyo ang mga yapak ng mga literary giants tulad ni J.R.R. Tolkien at C.S. Lewis. Bibisitahin natin ang Bodleian Library,
Isa sa mga pinakamatanda at pinakamagandang library sa mundo at mamangha sa napakaraming koleksyon ng mga libro at manuskrito. Isipin ninyo ang dami nilang kwento. Sunod, pupunta tayo sa Ashmolean Museum, ang unang pampublikong museo sa England na may koleksyon ng mga sining at artifacts mula sa buong mundo. Mula sa mga Egyptian mummies hanggang sa mga Renaissance masterpieces, may makikita kayong interesante sa Ashmolean. At syempre, hindi kumpleto ang pagbisita sa Oxford kung hindi natin susubukan ang mga pub dito. Iinom tayo sa makasaysayang Eagle and Child Pub kung saan nagkikita sina Tolkien at Lewis para pag-usapan ang kanilang mga sinusulat. Ang Oxford ay isang lungsod na kukuha sa inyong imahinasyon dahil sa kasaysayan, arkitektura at talino. Dapat itong bisitahin ng sinumang mahilig sa sining, panitikan at paghahanap ng kaalaman. Handa na ba kayong mag-rock and roll, mga kaibigan? Pupunta tayo sa Liverpool, ang lugar kung saan nagsimula ang The Beatles. Ang masayang lungsod na ito sa River Mersey ay dapat bisitahin ng mga mahilig sa musika, kasaysayan, at ng sinumang naghahanap ng magandang karanasan. Una, pupunta tayo sa The Cavern Club, ang sikat na music venue kung saan nagsimula ang The Beatles. Isipin ninyo, nakatayo kayo sa parehong stage kung saan tumugtog sina John, Paul, George at Ringo. Damhin natin ang masayang kapaligiran, makinig sa live music, at isipin na bumalik tayo sa swinging 60s. Sunod, pupunta tayo sa Beatles Story, isang interactive museum na nakalaan para sa Fab Four, kung saan malalaman natin ang kwento ng kanilang pagsikat, ang kanilang musika, at ang kanilang impluensya sa kultura. Makikita natin ang kanilang mga instrumento, handwritten lyrics, at mga sikat na costume, at parang kasama natin sila sa kanilang musical journey. Pero hindi lang The Beatles ang meron sa Liverpool. Pupunta rin tayo sa makasaysayang Albert Dock, isang UNESCO World Heritage Site, at libutin ang mga museo, gallery at restaurant sa tabi ng dagat. Isipin ninyo, kumakain kayo ng masarap na pagkain habang tinatanaw ang magandang River Mersey. Ang Liverpool ay isang lungsod na magpapaindak sa inyo, magpapasaya sa inyo at magpapakanta sa inyo. Isang lungsod na ipinagmamalaki ang kasaysayan, musika at ang mga tao nito. Panghuli ngunit hindi pinakamahalaga, tatapusin natin ang ating UK adventure sa Brighton, isang masayang lungsod sa tabi ng dagat na kilala sa kakaibang halo ng beach culture, bohemian spirit at quirky charm. Isipin ninyo, mga kaibigan, nararamdaman ninyo ang buhangin sa inyong mga paa, ang hangin sa inyong buhok, at ang araw sa inyong balat habang naglalakad tayo sa sikat na Pebble Beach ng Brighton. Sasakay tayo sa Brighton Palace Pier, isang Victorian-era pier na puno ng amusement arcades, fairground rides at food stalls. Isipin ninyo ang excitement sa roller coaster, ang tamis ng cotton candy, at ang tawa ng mga batang nagsasaya sa tabi ng dagat. Sunod, pupunta tayo sa The Lanes, isang lugar na puno ng mga maliit na kalye na may mga tindahan, vintage shops, at kakaibang cafes. Isipin ninyo, nakakahanap kayo ng mga kakaibang bagay, umiinom ng kape sa isang nakatagong lugar, at ninanamnam ang kakaibang kapaligiran ng Brighton. At para sa kasaysayan, pupunta tayo sa Royal Pavilion, isang dating tirahan ng mga maharlika na may kakaibang Indo-Saracenic style. Isipin ninyo, naglalakad kayo sa mga magagarang kwarto, iniisip ang mga bonggang party at mga kakaibang titipon na dating nangyari dito. Ang Brighton ay isang lungsod na magugulat sa inyo dahil sa enerhiya, creativity, at kakayahang pagsamahin ng tradisyon at modernidad. Isang lungsod na niyayakap ang kakaibang katangian nito at hinihikayat kayong gawin din ito. At ayan na nga, mga kaibigan, ang ating mabilis na paglilibot sa 10 magagandang lugar sa UK. Mula sa makasaysayang kalsada ng London hanggang sa masayang musika ng Liverpool at ang nakamamanghang ganda ng Lake District, may maya-alok ang UK sa lahat ng uri ng manlalakbay. Sana ay na-inspire ko kayo na idagdag ang UK sa inyong travel bucket list. At kung nakapunta na kayo, ikwento ninyo naman ang mga paborito ninyong lugar sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang mga karanasan ninyo. Salamat sa panood mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang mga travel tips at destination guides. Paalam.